Part 3. Miss Boss, wake up. Andito na tayo. Napamulat ako nang maramdamang may tumatapik sa mukha ko. Pagmulat ko ng mata ko ay nakasalubong ko ang itim na mata ni Patrick. Agad kong iniwas ang tingin ko. Mukhang napansin niya naman iyon at lumayo ng kaunti. Naghihintay ang tatay mo sa labas, Miss Boss. Napatingin naman ako sa nakabukas na pinto ng plane. Nakita ko si Papa na kausap ang doktor ko. Kailangan sumama ng private doctor ko dahil gusto ni Papa na siya mismo ang mag-opera sa akin. Natulog pala ako at hindi ko na namalayan na nakarating na pala kami. Bumalik na naman ako sa lugar kung saan hindi ko inaasahang babalikan ko pa. Sobrang namiss ko si Mama. Tumayo na ako. Agad-agad naman akong inalayanan ni Patrick. Mukhang napansin ni Papa at ni Doc na gising na ako. Kaya agad-agad din silang pumunta sa gawi ko at sabay-sabay akong tinulungan. Nung makatayo na ako at hahakbang na sana pababa ng sakyan, nung may naalala ako. Kamusta na kaya siya? Sigurado ako ngayong oras papasok na yan sa trabaho. Umaga na doon panigurado. Sana naman kumain muna siya. Hindi pa din yun marunong magtali ng necktie niya eh. Anak, napabaling ang atensyon ko kay Papa dahil sa pagtawag niya. Kinagat ko ang pang-ibabang labi ko. Marahil nag-aalala sila dahil baka sumasakit na naman ang puso ko. Well, masakit naman talaga hindi lang dahil sa sakit ko, kundi sa pag-iisip sa taong mahal ko. Miss na kita, Clark. Agad nila akong ipinasok sa kotse. Humiwalay ng sasakyan si Papa dahil may dadaanan pa daw siya. Kasama ko naman si Doc at Patrick, kaya alam kong ligtas pa din ako. Mas pinilit kong alisin na lamang muna sa isip ko si Clark dahil baka hindi na ako abutan ng bukas. Pag gumaling na ako at hindi niya ako hinanap, ako mismo babalik. Okay na po ba kayo dyan, Miss Boss? Napatang ko naman ako sa tanong ni Patrick. Nakaupo siya sa harapan dahil siya mismo magdadrive at ako naman ay nasa likod. Hindi pa nakakapasok si Doc dahil may naayos pa siyang gamit sa likod. Matagal ko na siyang doktor at halos edad ko lang siya. 24 pa lang ako. At ang bata din tingnan ni Doc. Balita ko ay wala pa din siyang asawa. Mga ilang minuto lang ay pumasok na din siya. Umupo siya sa front seat, sa tabi ni Patrick. Hindi ko na lang iyon pinansin dahil mas pinipiling ibang isipin ng utak ko. Nauna na si Papa. Akmang ihiga ko ang sarili ko sa upuan dahil naa-adjust naman ito nang biglang dumukwang sa akin mula sa harap si Doc. Let me help you? Nakangiti niyang sad. Hindi ako pumayag na tulungan niya ako dahil mahirap yun. Nasa likod ako at nasa harap siya. Malayo para abutin. Tutalik kaya ko naman. Bulumatigas din ang ulo niya at mas tinulungan ako. Maya-maya lang ay pinipilit niyang abutin ang nasa ibaba ng upuan ko. May mga buttons doon. Nahihirapan siyang abutin. Maayos ma ang pwesto ko pero hindi ko alam at bakit may inaabot pa siya doon sa baba. Akmang tutulungan ko na siya nang sinasadyang umatras ng sandalang upuan na kinakapitan niya. Agad akong nabahala dahil masusubsob siya sa sahig mismo ng kotse pero bago pa man mangyari iyon ay nahila agad siya ni Patrick. At ang ending nito ay nalanding si Doc sa kandungan ni Patrick at nakakandung na ngayon sa kandungan niya. Natulala pa ka sa una dahil natulala din sila pero kalaunan ay nahimasmasan din ako. Magpapasalamat na din sana ako sa ginawa ni Patrick nang mapansin kong walang kibo silang dalawa habang nakatingin sa isa't isa. Napagkunot ang noo ko dahil sa inaasta nila, nakaubo pa din si Doc sa kandungan ni Patrick. Sisitahin ko na sana sila nang makita kong nagtataas baba ang Adam's apple ni Patrick. Tanda na napapalunok siya. Nananatili akong nakatitig sa kanila habang may lumalarong kalokohang senaryo sa isipan ko. Ano ba to ang lalaing tao eh? Dumihim ako. Doon lang ata sila natauhan at umalis agad si Doc at agad na umupo sa dating upuan niya. Tara na. Madiing sa adyometler, Patrick. Napangiti naman ako ng kaunti. Ngayon ko lang ata nakitang ganun si Patrick. Nauutal. Kinapakapa ko yung daliri ko dahil may maluwab na bagay dito. Nang itaas ko ito, ay nakita ko ang singsing namin. Mapait na naman ako napangiti. Hindi ka naman maluwag dati ah. Pati ba naman ikaw gustong kumawala sa hawak ko? Clark's POV. Tahimik kong binasa ang email na natanggap ko kanina. It's been a month since she's gone. At first, I really don't give a shit about her.
Pero tuwing ginagawa ko ang daily routine ko, lalo na sa bahay, hindi ko na siya iniisip. Nasaktan ako na hindi ko maipaliwanag. Flashback. Pauwi na ako dahil birthday ko ngayon at gusto kong makasama si Joy. Gusto ko lang kunin yung wallet ko kasi naiwan ko sa kwarto ko. Nakarating ako sa bahay. Agad kong binuksan ang pinto at pumunta sa kusina dahil nakaramdam ako ng uhaw. Papasok na ako sa kitchen nang bumungad sa akin si Danica. With her innocent and bare face. "Maligayang kaarawan, hubby," sabi niya hanggang sa napansin ko may cake siya. "Make a wish, hubby," agad niyang sabi habang pinapablow sa akin ang candle. I don't want to waste my time because I know my Joy is waiting. Hinipan ko agad ang kandila. Napangiti siya. Damn, paano ko hindi papansinin ng isang babaeng katulad niya kung meron siyang napakagandang ngiti? Pero may Joy ako. "Ano iyong wish mo, hubby?" Curious niyang tanong. Yung antano? Napaya ko siya pagkatapos kong sabihin yon. So innocent. Kung pwede sana, nahihiya niyang sabi. She always have that attitude when she want to ask something pero nagdadalawang isip siya. Nilapag ko ang phone ko sa mesa at tinignan ko ng diretso ang mukha niya. Sana mawala ka na, Danica. And after what I said, agad akong pumunta sa kwarto. Alam kong iiyak siya. Agad kong kinuha ang wallet ko at aalis na din sana nang maalala kong naiiwan ko ang phone ko. Check. Papalapit na sana ako sa kusina when I heard someone sobbing and trying to catch her breath. Lumapit pa ako until I saw Danica laying on the floor, crying and breathing hard while holding my phone. Anong pakulo na naman yan at may paupo-upo ka pa sa sahig? Check. Agad kong sabi sa kanya. Clark. Nahihirapan niyang tawag sa pangalan ko. Lumapit ako sa kanya at iningat ang mukha niya. I was about to shout at her when I saw something in her arm that caught my attention. Umiilaw ito ng pula at parang nasa loob ng katawan niya. What the hell is this? Pasigaw kong tanong. Nanatili siyang tahimik at hinahabol ang kanyang paghinga. Inayos ko ang sarili ko. Ano ito? Bakit parang kinakabahan ako? Anong nangyayari sa'yo, Danica? Sabi ko, nang hinginig ang boses ko at hindi ko alam kung bakit. Inangat niya ang kamay niya papuntang mukha ko. When I felt her hands on my face, I don't know, but I just want to close my eyes and feel it forever. I love you, Clark. I command my promise nung bata pa tayo. Nautal niyang saad. I can't understand what she's saying. Dadalhin ko na sana siya sa hospital nang bigla akong natigilan sa sinabi niya. And that is to marry you. And now, for the second time, Clark, your wish is my command. Huling salita niya bago pumikit ang mga mata niya. Naramdaman kong may dumaloy sa aking mga pisngi. Minutes fast that I found myself na nagpapanik. Danica, gumising ka na! Kinakabahan kong sabi habang karga-karga siya, pero hindi siya sumagot. Habang nagmamaneho papunta sa ospital, hindi mapigilan ng pagpatak ng mga luha ko. Damn! Anong kahulugan nito? Nanginginig ang mga kamay ko. Ramdam kong kaba sa buong katawan ko. Mabilis akong nagmaneho hanggang sa makarating ako sa ospital. Agad akong tumawag ng nurse para tulungan siya. "Iligtas mo siya!" Sigaw ko. "Anong nangyayari sa'yo, Danica?" Hindi ko alam kung ano ba talaga ang nangyari hanggat hindi ko naaalalang sinabi ko bago ito mangyari. Dahil ba doon? About my wish? That's not what I meant. Hindi ko siya gustong mamatay. Ang gusto ko lang mawala siya sa amin para maging masaya kami ni Joy. Napahilamos ako sa mukha ko. And about what she said. Siya ba? Siya ba ang nawawalang kaibigan at kababata ko? Ang pinangakuan kong pakakasalan ko at ako lang ang dapat ng pakasalan? Hell no. Si Joy yun. Si Joy ang kababata ko dahil sa sinabi niya sa akin. Siguradong nagsisinungaling si Danica. Pero, bakit ganon? Nasaktan ako? Masakit sa puso ko ngayon. Mga ilang oras na paghintay ay lumabas ang isang doktor. Ikaw ang asawa, di ba? Tumango ako. She's okay. Mabuti at nadala mo siya dito agad. Agad niyang sabi at iniwan ako dahil mamaya niya daw sasabihin ang buong resulta. I was about to enter the room kung saan nandoon siya nang biglang nag-vibrate ang cellphone na nadala ko. Joy is calling.
I answered the call and her mad voice echoed, "She's very angry." Hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita at agad na luhabas sa ospital. I can't stand it if she's mad at me. Tinawagan ko ang papa ni Danica at sinabi sa kanya ang mga nangyari bago ko tuluyang iwanan si Danica doon. At yun ang huling araw na nakita ko siya. Weeks passed until I received some emails na naglalaman ng divorce paper namin ni Danica. I'm shocked. Bakit may ganito? I was about to call her dad dahil hindi na ako pumunta doon. Kahit sabihin asawa ko siya, I really can't cause Joy is stopping me at may isa pang dahilan. Tatawagan ko na sana siya nang may nag-send ulit ng email sa akin na naglalaman ng isang picture. And that is Danica's dead body. End of flashback. Di ako naniniwalang patay na siya. Wala siya sa ospital, maging sa bahay, pati ang daddy niya ay wala din. Ni hindi ko man lang nalaman ang dahilan ng lahat at kung ano ang sakit na meron siya. And damn, how could I believe it kung walang nangyaring libing? Sinubukan kong alamin but someone keeps on blocking my way. Ayoko mang isipin pero nasasaktan ako at nawawala ang pag-asa kung buhay pa siya sa tuwing nakikita ko ang picture na may patay ng katawan. It looks really like her. I bite my lips. The day na malaman ko yon, nagwawala ang sistema ko. Naglasing ako dahil sa hindi malamang damdamin. Hindi ko siya mahal pero bakit? Hinahanap kita, Danica, sa hindi ko malamang dahilan. Kung may nararamdaman man ako sa'yo, kaya ako ginagawa to ay hindi ko na alam. Months passed since pinahanap ko siya. Pero nagagalit si Joy sa akin dahil nalalaman niyo yung mga ginagawa ko. And I can't bear it if Joy is mad at me. I really don't know what to do. But I want to make my Joy happy, so I decided to stop finding some information about Danica. Huminga ako ng malalim. Ngayong magiging ama na ako, kailangan ko na talagang mag-focus. I'm sorry, Danica, but still, I choose Joy, and if you really died, naway magpahinga ka sa kapayapaan.